Hey guys, napakarami na lumabas sa mga bagong smartphone ni Realme. Pero still, etong lumang smartphone ni Realme, medyo lumang smartphone ni Realme, still mas maganda pa rin sa majority ng mga smartphone ni Realme ngayon. Dahil sa may Android version pa lang, hindi na agad ito mapag-iiwanan kahit medyo luma na. Dahil naka-Android 14 na po yan, tulad ng mga bagong labas ngayon. Compare sa mga lumang smartphone nila Infinix sa kanila Tecno, naswerte na guys magkaroon ng isang Android update. Nabili ko lang guys ng second hand yung smartphone na yan. At makakabili kayo niyan guys sa may around 8,000 na presyo niya sa may Facebook Marketplace. Naka-8GB yan at 256 na internal storage. Tamang-tama lang para sa may ganitong presyo ngayon. Ang isang maganda sa smartphone na to is naka 6.7 inches siya na merong AMOLED curved display with 120Hz sa refresh rate. 2 years na po ang smartphone na to pero wala pa rin siyang AMOLED burn or green line sa screen niya. Isang tip ko lang para maiwasan ng AMOLED burn is dapat lagi kayo naka-automatic sa may brightness. Huwag nyo laging isinasagad yung brightness ng smartphone nyo dahil madali nga siyang masisira. Pati mata nyo is malalabo agad. Sa camera, naka-triple camera setup yan with 108 megapixel na main camera at isang 8 megapixel na ultra-wide. Ito naman yung sample ng 8 megapixel na ultra-wide. Magaganda rin yung makakuha ko dyan at syempre color accurate din yan. Nawala pa rin sa maraming smartphone ngayon. Tapos supported pa rin ng 4K 30fps sa may video niya dahil malakas na yung processor ng Realme 10 Pro Plus 5G ngayon. Huwag kayong malilito guys sa mga processor nila MediaTek ngayon. Dahil itong Dimensity 920 na processor nga ni Realme is mas malakas yan. Kung i-compare natin sa mga bagong labas ngayon na meron 720, 6300 sa mga bagong smartphone ngayon. Yung Dimensity 920 is katumbas po yan ng Dimensity 7050. Yan po yung katumbas niya. Kaya mas malakas pa rin yan kahit medyo luma na. Binabago lang po nila yung mga pangalan ng mga processor. Pero pagka nakita natin yung mismong performance nila, doon natin makikita na rebranded lang pala siya. Naka 5,000 mAh siya battery yan with 67 watts sa charger. Tama lang yan dahil nga dating mahal din yung smartphone na yan na meron kulang 20k na SRP. Kung sa may gaming lang hindi kayo mabibigo sa smartphone na yan dahil maganda pa rin naman yan pang Mobile Legends. Kaso hindi lang talaga nagpo-focus si Realme na i-optimize yung mga smartphone nila sa may Mobile Legends. Dahil naka high frame rate pa rin siya saka ultra na graphics din. Pero at least hindi pinapabayaan ni Realme ng Android update yung mga smartphone nila na mas makakatulong para mas magtagal yung smartphone natin. Kaya kung sakali guys nagamit mo pa rin ang smartphone na yan, mas okay na i-keep pa natin siya ng ilang taon. Dahil pagkapapalitan natin siya ng ibang smartphone ng kulang 10k or kulang 15k sa mga smartphone ni Realme, baka magulat ka guys. Mas maganda pa rin yung specs ng lumang smartphone compared dito sa mga bago nila ngayon. Lalong-lalo nga sa mga kulang 10k na mga smartphone nila na puro mga naka G85 pa rin. Napakaluluma na at medyo mahina na para sa may kulang 10k na SRP. Sa Warzone Mobile, pwede rin kayo maglaro niyan dito sa may Realme 10 Pro Plus. Pero very low graphics lang siya supported. Same siya ng mga mas bago at mas malalakas sa mga Dimensity ng mga processor. Then hindi pang optimize ang mga Dimensity ng mga processor dito sa may Warzone Mobile. Ang hindi ko lang mag-get sa mga bagong lumalabas sa mga smartphone ngayon na mga naka 5G. Mas okay sana kung at least mga naka-Dimensity 920 or Dimensity 7050 yung mga nilalagay nila sa mga bagong mga smartphone na naka 5G sa mga 10k patas nga ng mga smartphone. Marami pa rin ng mga naka 5G na mga smartphone ngayon is puro mga naka-Dimensity 6080 pa rin. Kasing lakas lang yun guys ng mga naka G99 na mga processor, sadya naka 5G lang sila sa mga around 5,000 na mga presyo. Dahil may mga smartphone na rin guys na Dimensity 6080 sa mga around 5,000. Tapos meron din mga smartphone na same processor lang na yan. Pero 10,000 din yung presyo pataas. Same processor lang ng mga halagang 5,000. Kaya sana next year, Dimensity 7050 na yung mga pinakamahihi ng mga ilalabas nila sa mga bagong mga 5G na mga smartphone. Hindi yung same lang ng G99 na naka 5G lang. Marami naman na guys sa mga mid-range na mga smartphone na magaganda na yung mga display. Dahil nga naka-AMOLED na. Tapos magaganda na rin yung mga camera. At mabibilis na nga rin yung mga charger. Pero kung napag-iiwanan na talaga sa kanila, is mahihina yung mga processor nila guys. Na halos same lang na mga low budget ngayon. Especially ngayon mga smartphone nila Realme, nila Vivo sa kanila Oppo. Kaya mas nagiging sulit guys yung mga lumang smartphone na meron dating mahal. At maganda yung specs. Tapos maglalabas nga sila ng bago. Kaya magmumura na guys yung mga smartphone nila na dating mahal at mas logical bilhin yun compare sa mga bagong labas nga. Dahil nga mas magaganda na yung mga specs guys ng mga mid-range kaysa naman bumili tayo ng bagong smartphone na mahina pa rin naman yung specs nila kahit mga bago lang. Compare sa mga lumang smartphone na maganda yung specs pero mura na yung mga presyo.
Kumbaga binabago lang nila yung design, pero yung specs ganun pa rin. Same pa rin ang last year model, na mahina pa rin. Yun muna guys, yung mabilis na video ko dyan. Thanks for watching.